At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang Armed Forces of the Philippines ay tila sumusuporta sa mga pahayag ng taong bayan laban sa kasalukuyang administrasyon ni President Coutinho Norte Jr. Ayon sa mga ulat, nagsimula ng magkaisa ang ilang sektor ng AFP upang ipahayag ang kanilang hindi pagkakasundo sa mga hakbang at desisyon ng pamahalaan. Ang ilang mga miyembro ng AFP ay nagsasabing hindi na nila kayang tiisin ang mga isyu ng katiwalian at kapabayaan na patuloy na ipinagwawalang bahala. Ayon sa mga analista, ang mga isyong ito ay nag-ugat sa mga aligasyon ng katiwalian sa loob ng Administrasyong Marcos. Pinapalakas nito ang galit ng mga tao at nagiging sanhi ng malawakang protesta. Maging ang mga miyembro ng AFP na sanay sa mga hamon ng serbisyong publiko ay nagiging bukas sa mga isyong ito at nagsisilbing tagapagsalita ng mga hindi nasisiyahan sa mga pamamahala ng bansa. Hindi rin nakaligtas ang Pangulo sa mga paratang hinggil sa kanyang mga desisyon sa ekonomiya at sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa mga kritiko, ang pamahalaang Marcos ay hindi nakapagbigay ng konkretong solusyon sa mga problema ng bayan tulad ng mataas na presyo ng mga bilihin, kakulangan sa mga pangunahing serbisyo at ang patuloy na pagtaas ng utang ng bansa. Ang mga isyong ito ay nagbigay daan sa isang malawakang kilusang nag-aalburoto sa mga kalye. Hindi rin nakaligtas sa atake ang mga miyembro ng administrasyon na iniiwasan ang mga tanong ukol sa mga kontrobersyal na proyekto. Patuloy ang sigaw ng mga nagpro-protesta mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga nasa militar na nananawagan ng malalimang investigasyon sa mga aligasyong ito. Ayon sa mga kritiko, hindi na maaaring pabayaan ang kalagayan ng bayan at kinakailangan ng isang malalimang reforma upang matugunan ang mga pangakong hindi natupad ng gobyerno. Samantala, ang mga demonstrasya at pagkilos laban sa Administrasyong Marcos ay patuloy na lumalakas. Ang tanong ngayon, makikinig ba ang Pangulo at ang kanyang mga kasamahan sa mga hinaing ng taong bayan at AFP o mananatili silang bulag at bingi sa mga isyong sumisira sa kanilang pamumuno? Tinututukan natin ang bawat kaganapan sa mga susunod na araw at yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya mo. Ngayon, nagsasalita ho na, akala mo siya naglabas nito. Si Congressman Sig Ungab ho ang ating dapat pasalamatan. At si Pangulong Duterte na maisog nagpahayag ng kanyang pagtutol dito sa unconstitutional, unlawful, immoral na Bicameral Conference Committee report na naging pundasyon o basihan ng ating taunang budget. Tama yung ginagawa mo na yan, Senator Amy Marcos. Supalpalin mo lahat ng mga kasama mo dyan sa Senado. Yang si Jinggoy, yang si Villanueva, yang si Gatchalian. Lahat ng mga kasama mong pumirma dyan sa kulang-kulang na BICAM report na yan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya lang po tayo dyan sa mga sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang po sa baba. Ayun na nga mga kababayan, nakapag-epal na ho yang si Robert H. Barbert dyan sa Twadcom. Napahiya niya na ho itong si Police Colonel Grijaldo. Nabuli niya na ho itong si Police Colonel Grijaldo. Ngayon, balik ho tayo sa totoong issue kasi pinipilit ho nilang palitan. Pinipilit ho nilang palabasin na itong si Kong Ungap at itong si Tatay Digong, itong si Atty. Vic, yung mga ilinabas nila doon sa podcast nitong si Mayor Paste, mga peking balita. Kaya naman, balik ho tayo doon sa totoong issue. Wag ho nating lituhin ng ating mga kababayan kasi kung paano ho ipaliwanag ng mainstream media itong issue na to, talaga namang maliligaw ho kayo. Kaya balik na ho tayo doon sa totoong issue. Ayun na nga mga kababayan, pero bago yan pasadaan ho muna natin ang mabilisan itong si Robert H. Barbers. Papakita lang ho natin kung gaano ka-plastic yung mama na yan. Nung una, depensa ka pa dyan sa satellite office na yan ng Office of the Vice President. Ngayon, pinapalagan mo na itong si VP Sara. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Dito, hindi ho tayo nakakaintindi ng Bisaya, pero base sa pandinig ko pa lang, focus na ho yung nagsasalita. Bago ho tayo dumako dito sa malalimang pagpapaliwanag nitong isa sa ating mga kandidato ng pagkasenador, itong si Atty. Vic Rodriguez, dyan sa issue ng kulang-kulang na BICAM report. Huwag ho natin ibahin ang usapan. Kung itong Twadcom na to, pinaabot ho nila ng 14th hearing, eto ho mga kababayan, hanggat hindi
umaamin yung mga pumirma dyan sa BICAM na yan na falsifikado ang pinirmahan nila at kulang-kulang, hindi ho natin titigilan yan. Kasi gusto kong mangyari nitong mga to ng mga nasa Malacanang dyan sa House of Representatives, ibahin na natin yung usapan Kumbaga, alis na tayo dyan, tapos na yan, di ba? Merong mga spy issue, merong dyan sa Quadcom, talagang ginawa nilang sensational para matabunan tong issue na to. Pero, ibabalik mo natin yung issue ng kulang-kulang na BICAM report. Ito muna, itong si Robert H. Barbers, pakinggan nyo ito mga Tunan kababayan. Surigao noon, apel ang Leyte, na diin kung doon ay mga panghinanlanon sa atong mga kaigsunan na matabangan sa atong Office of the Vice President, iyang giablihan kining atong opisina para maka-access sa atong katawan dili sa atong probinsya. That's number one, no? Dako ini na event, dako isabi ni na kalipay na atong mga Surigao noon, kay anytime may ato ihanong sa Office of the Vice President, di na ka maglisod, di na ka magpagpo dito sa Manila. Kaya na may gibutang na staff ni VP Sara dili, no? Isa doon sa programa na giingon pa ni Vice President Sara, bringing the government closer to the people. So, ako na rin magpamatulog na ituman ni Vice President Sara ang iyang mga plano, ang iyang mga saad sa ating mga Surigao. Kaya yung sinasabi mo na magpapahinga ka na muna sa politika. Oo, Robert H. Barbers, pahinga ka na muna. Di ko naiintindihan ang sinasabi mo. Pero ang pandinig ko pa lang, puro kaepalan na. At puro mga pambubola na naman yung mga sinasabi mo na yan. Ang angas-angas ulit ito kagabi, di ba? May pahamon-hamon pa siya doon sa kaibigan nitong si Colonel Grijaldo na senador. Alam naman ho natin ang tinutukoy niya, itong si Senator Bato de la Rosa. Matapang ka lang. Dahil may ano ka doon, may kakampi ka. Ano yung kampihan? Ano, mga bata kayo? Ganon? Nasumbungan, kampihan, ganon? Anak ng toko. Eto, kaka-PH update, kakampi namin itong si Colonel Grijaldo. Walang niya kang Barbers ka, oo. Tagaw yung inimidyo pong kan Vice President Duterte. Hindi na kadumbong ka mo katong pagbisita ni Vice President Sara dili. Aming gihangyo na kay daghan-daghan man lagi dili assistance. Kaya ng provincial government assistance. Ako sa problema sa city. Oh, ngayon, para sa mga nasasakupan nitong si saan ba tong si Barbers, itong buwisit na Barbers? Huwag ho kayo maniwala dyan. Yung asawa niyang tumatakbo, huwag niyo iboto. Pero issue yan sa bayan ng Pilipino. Pag kayang asawa niya nanalo, wala na ho talaga. Tuloy-tuloy ang paghahasik ng lagim ng mga Barbers. So nag-iwan man si Vice President Sara, nagplano dito na magbutang ng satellite offices sa tamang probinsya. Hoy, tamba, yan yung isa sa mga aso mo. Talagang gustong-gusto yung satellite offices nitong si BP Sara. Kayo naman, tinanggalan nyo ng budget. Tinanggalan nyo ng budget yung mga magagandang proyekto ng ating Vice Presidente. Mahiya naman kayo. Hoy, Barbers, anuhin mo sa susunod na magkaroon ng tawag dito. Magkaroon ng hearing dyan sa APRO, pag pinag-usapan ng budget ng Office of the Vice President, palabas natin yung video mo na yan. Para merong isang congressman na magpapatotoo na talagang yung ginawa nila kay VP Sara talagang mga kabalutunaan, di ba? Labi na diri sa atin. Klaro kayo, timingan man mo, pagsultin niyo dyan, huwag niyo dadyon si Governor Lindon, no? Brad! Mamaya mong lugar kaya na pwede ka po talaga ng office. We are willing to host and provide the office para sa Kapal na mukha talaga itong mga congressman na to. Nung binabanata na yung mga satellite office na yan, yan hong si Robert H. Barbers, tahimik pa sa tahimik. Pero noong ginagawa yung mga mga opisina na yan, isa ho pala siya sa mga nagbubukas. Ito, lipat ho tayo dito kay Manang Aimee. Ito si Super Ate. Ito ho, magkakaroon na naman ho tayo ng bulahan. Mambubulan na naman ito si Senator Amy Marcos. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Talagang si Sen Amy. Ako sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025. Alam mo, Senator Amy, alam naman ho ng sambayan ng Pilipinas, hindi kayo pumirma. Pero yarin lamang na kayo ho ang pinakaunang nagsalita dyan. At dahil dyan, papalakpakan ho namin kayo. Tumayo ho kayo dyan sa plenaryo.
at hindi kayo pumirma dyan sa Vicam na yan, Vice Cam report, ang gusto lang pong mangyari na sambayan ng Pilipino. Hindi naman ho siguro kalabisan sa inyo kung tatanungin nyo na rin doon sa nag-last touch, ika nga, doon sa Vice Cam report na yun, kung sinong naglagay ng laman doon sa mga blankong portion ng Vice Cam report. Diba? Hindi naman ho siguro kalabisan kung kayo nang magsiyasat, yari lamang, huling termino nyo na yan, di na ho kayo mananalo, tulungan nyo na hong sambayan ng Pilipino na malaman kung sino ang naglagay ng laman doon sa mga blankong portion ng Vice Cam. Yun lang naman, ganun lang naman. Yun lang naman ho ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino. Tuloy. O sa Vicam report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Ang 4Ps, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor, walang matatanggap, walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at Para doon sa mga kababayan nating kasapi ng 4Ps, wala na ho daw kayo. Binawasan ilinagay sa AKAP kasi yung sa 4Ps, mga DSWD, ano yan worker ang namimili. Pero yung AKAP po kasi na yan, ang buong akala nitong mga walang yung congressman na to, sila ho ang magdidistribute. Bagay no, kahit hindi naman sila naman yung sasakyan ng mga beneficiaryo, di ba? Mga hakot yan, dito na, akap ano tayo, release tayo, pasok na dito, sasakyan ni congressman, pasok ha. Huwag niyong kalimutan si congressman ang may pakanan niyang akap na yan, kaya sa susunod na eleksyon, huwag niyong kalimutan congressman Tamba. Diba? Ganun ho yun. Kahit wala sa venue yung si congressman, pero yung pinanghakot ng mga beneficiary, sasakyan pa rin ni congressman ang sasakyan. At yung dadaanan bago makapunta sa venue ng pagdadausan ng payout, ika nga, yung mga tarpaulin ni congressman, nakabandera na dyan. Diba? Ganun lang naman ho kasimpihan. At walang partisipasyon yung kalaban ni congressman. Dapat si congressman lang ang makita dyan sa mga ano na yan. Si congressman lang ang bumida dyan sa akap payout na yan. Diba? Ganun lang naman ho yun mga kababayan. ano mang pangangailangan. Zero sila. Hindi pa naman niya pinipirmahan Pwede pa talaga ayusin. Habulin pa sa Vicam. Pakiusapan ng lahat na Yan ho yung nakaraang taon na kung saan sinasabi na nitong super ate sa kanyang ading na balik mo na sa Vicam yan. Kakaproblema ka dyan, bonget. Anong nangyari? Dahil bangag yung kapatid, hindi nakikinig sa ate, tinuloy-tuloy pa rin ho ang pagpirma dyan sa Vicam. Di ba? Tinuloy-tuloy pa rin ho niyang pagpirma. Kahit binigyan na ho siya ng babala ng kanyang ate na, balik mo yan sa Vicam. Problema yan. Diba? Ayusin ng Vicam, ayusin namin yan. This time, wala nang blanco yan. Siyempre, baka pakanangan nitong si Marcos Jr. yung mga blanco na yun para mailagay nila yung amount na gusto nila, di ba? Baka, hindi natin sinasabing pakana niya, baka pakana ng Malacanang yung mga blanco na yan at sa buwatan ng mga congressman at nitong Malacanang, lagyan talaga ng mga blanco yan. Hindi ko natin alam. Kasi, meron ka nang, meron nang suhestyon ng iyong super ate, di mo pa rin ginagawa. Bagay-bangag nga naman. talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo at sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga, at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya nila. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa maliwanag
na talagang falsifikado eh. Nagmamakaawa na nga itong kapatid ni Bangag eh. Pero hindi pa rin mo pinakinggan. Kasi baka yun na nga naman ang napag-usapan, di ba? Pag nagmi-meeting sila dyan sa Malacanang, pag pinapatawag itong mga congressman na to. Di ho kaya mga kababayan na noong bago matapos ang 2024, di ba pinatawag yung mga senador, mga congressman dyan sa Malacanang. Baka yun siya ho yan sa mga pinag-usapan. Dapat yung mga blanco huwag mong kalimutan kami maglalagay na. Mga pera ho talaga itong mga ano natin ngayon, mga politiko natin. Kawawa mga Pilipino. Naawa ho tayo. Yung mga pera na dapat mapunta sa gamot, mapunta sa pag-aaral, sa edukasyon, sa agrikultura, ninanakaw na itong mga Kung pwede mo natin sabihin ninanakaw kasi doon dapat ilagay kung saan nyo pinaglalagay. Dinalagay nyo doon sa mga ipinapakita nyo na pinamimigay pa rin ng gobyerno, pero yung benepisyo ng mga pondo na yun, kayo ang gumagamit, kayo yung benepisyo. Yun ang problema natin doon. Kaya ninanakaw nyo pa rin. Mga magnanakaw talaga kayo. Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Atty. Rodriguez. Ito, nyo, lalatagan ho tayo ng si Atty. All my income stream. Ito si Atty. Vic talagang pagka-usaping legal, isa ho yan sa mga pinamimigay natin. At saka si Condante 38, ito 56 na ho yung si Atty. Vic. At ito naman si Pastor Apollo 53 sa Balon. Huwag yung kalimutan mga kababayan ng mga kandidato natin. Nandiyan lang sa gilid yan. Siguro sa ulado nyo na yan, no? Sige nga, mag-quiz tayo, mabilisan. Mabilisan, ho. Anong number ni Pastor Apollo Kibuloy? I-comment nyo dyan sa baba. Tingnan natin kung talagang tinitignan nyo yung mga numero na yan sa gilid. No? I-comment nyo sa baba kung anong numero ni Pastor Kibuloy. Kung sa ulado nyo na talaga kung anong numero niya si Pastor Apollo. Rekta ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Napakahuli na abogado, maprinsipyo at isa sa mga kandidato nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Comment nyo na ho baka hindi nyo nakikita, baka nagbubulag-bulagan na rin kayo kagaya nitong mga congressman at senador na to. Ito na ho. Inilahat po ni Pangulong Duterte noong nakaraang Sabado. Ngayon mo ay ilang araw na mainit. Pangit ni senador. Ganyan ho talaga pagka tinagtad nyo ng ritoke yung pagmumukha nyo, pagka tumanda kayo, parang clay, di gumagalaw, di sumusunod sa mukha nyo kasi puro ritoke eh. Diba? Ganyan ho mga, di kagaya natin, diba? Gumagalaw ho lahat yan kasi wala tayong ritoke. At dapat lang naman na maging painit ng painit ang usapin dito sa Blancong Bicameral Conference Committee Report na sa pong naging pundasyon ng ating budget for 2025. Kaya po natin sinasabi na unconstitutional, unlawful, criminal at immoral itong 2025 budget sapagkat napatunayan ulitin ko, ipakita ko na blanco itong mga items na bilyong-bilyong piso ang halaga sa Bicameral Conference Committee Report. At alam ho ninyo, ang unang naglabas ho nito ay walang iba kundi si Congressman Sid Ungab ng Davao. Si Congressman Sid Ungab, para po malaman ho uli ninyo, siya ho ay nagsilbi na veteranong lawmaker, nagsilbing minsan chairman ng Ways and Means Committee ng House of Representatives, naging vice chairman po siya ng Committee on Appropriation at naging 2 beses po siyang naging chairman ng Committee on Appropriation. Yun po yung napaka-powerful na komite diyan po sa House of Representatives sapagkat yan ang nangunguna pagdating sa pag-distribute or allocate ng very limited resources ng gobyerno pagdating sa pananalapi na sila rin ang nangunguna sa paghubog, pagpasa, pagbalangkas ng tinatawag nating annual or taunang budget ng Republika ng Pilipinas. Samahan ko po kayo muna habang kayo po siguro ay nasa daan pa. Yung iba baka late ang simula ng araw ngayon at nag-aalmusal pa. Yung iba naman ay papasok sa eskwela o kaya sa opisina. Samahan ko po muna kayo upang ituwid natin at ibalik sa sentro itong usapin ng unconstitutional, immoral, unlawful. Balik tayo sa totoong usapin. Balik tayo yung iba nyo eh. Huwag nyo ibahin. Ito talaga mga walang yung mainstream. Balik tayo dito sa totoong usapin. Yan talaga importante. Yan talagang dapat pag-usapan.
yaang mga kababuyang ginawa ng White House niya. And unconscionable 2025 national budget. Kaya Sir Faye, Baikam Attorney, hindi ka ang may blanco as what you have said. Tama, wala naman pong nagsabi na blanco yung GAA. Wala pong nagsabing blanco ang GAA. Ang nagsabi po hindi blanco ang GAA ang Malacanang. At salamat sa Malacanang. Inamin nila na hindi blanco ang GAA because that gives rise to an even more serious question. Sino nagpuno o nag-fill up ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Sino? Bawal po kasi yun. Mahalagang pag-usapan natin, sino? Bakit hindi blanco yung pinirmahan ni Bongbong Marcos na GAA? Samantalang sa final committee report ng Bicameral Conference Committee, panay blanco po ito. Panay blanco po ito. Ito po yung pundasyon ng ating taunang budget. Ito po pagka-rinatipikahan, once ratified, certified, and signed by the members. Ayan po, nakapirma ho lahat eh. This is a public document. Hindi natin pwedeng sabihin we are violating anything here. Pera lang naman ng Republika ng Pilipinas ang ginalaman po nito. Bilyon-bilyon piso. Pirmado ho eh. Ayan po, pirmado. So this is the final Bicameral Conference Committee report. Ito po yung nagiging basis ng General Appropriations Bill. GAB po GAB. Iba yung GAB, iba yung GAA. Pag ito po pinirmahan na, this will be reduced in its final form. Ang tawag po doon yung General Appropriations Bill. At yun po ay isusumiti na sa tanggapan ng Pangulo. At yun, whether pirmahan niya o hindi, pag pinirmahan po, doon lamang nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Labanan po natin ang fake news. Yan ang sabi ng Malacanang. Tulungan natin. Labanan ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang. Tama naman ang Malacanang na labanan ng fake news. Talagang tulungan po natin sila. Wala pong nagsasabing blanco ang GAA. Para malinaw, tama ho, ang Malacanang, wala pong blanco ang GAA. Pero mali ho ang Malacanang, kaya linalabanan natin ang fake news dahil ang sinabi po ang inilahad ni Congressman Sid Ungab at ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ang GAA, kung hindi ang Bicameral Conference Committee report. Magkaiba po yun. Labanan natin ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang labanan ng fake news. Walang nagsabing blanco ang GAA. At dahil hindi blanco ang GAA, doon tayo ngayon nagkakaproblema. Sino ang nagpuno ng mga patlang na ito? Sino ang naglagay ng mga amount o halaga sa mga blankong amount na ito na bilyong-bilyong piso? Mahalaga po nating malaman sapagkat pag ito po'y napirmahan na, tapos na po ito, certified, ratified, and signed by the members of the Bicameral Conference Committee, ito na po yung magiging GAB, yung General Appropriations Bill. Kung meron gumalaw nito, may naglagay na mga amount sa blankong ito yung sinasabi ng Malacanang na malicious. Ito yung sinasabi ng Malacanang na kriminal. Pagka po ito'y pinuno ng kung sino man, that is a criminal act. Why? I will bring you back again to Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Lahat, appropriation, yung ating taunang budget, shall emanate exclusively sa House of Representatives. Ibig sabihin, tanging ang House of Representatives o mababang kamara ang pwedeng magpamula ng ating taunang budget. Tapos na ho eh. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative mill. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative process. Pag lumabas na sa legislative process, hindi mo na pwedeng galawin ito kahit presidente ka pa ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Wala kang otoridad. Tanging ang mga miyembro ng mababang kapulungan